Dahil nga daw po sa krisis na ating nararanasan ngayon ng buong mundo, tila maraming nawalan ng gana sa kanilang buhay. Samahan pa yan ng mga kalamidad. Kung ito po ay hindi marapat mangyari kanino man, lalong higit hindi po ito marapat mangyari sa anumang paglilingkod natin sa Diyos. At ganyan nga po ang nangyari sa bayang Israel. Kung inyong maalaala, gaya ng ating nakita sa ating nakaraang mensahe, na makatapos makabalik ang bayang Israel sa kanilang sariling lupain mula sa kanilang pagkakabihag sa Babylonia, nagkaroon ng panunumbalik sa kanilang mga gawaing pangrelihiyon. Bagaman marahil pwede nating sabihin na hindi iyon ganon kalubos, but at least nagkaroon muli ng panunumbalik sa kanilang mga dating gawain na pangrelihiyon. Ngunit marahil nung mamatay ang kanilang mga leader, siguro lalo na si Joshua, the high priest, and Zerubbabel, itong governor ng Judah, at dahil marahil hindi nila nakikita yung mga pangako sa kanila ng Diyos, ay dito na nag-umpisang manlamig ang mga taong ito, dito na nag-umpisang tamlayan ang bayang Israel sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, ang aklat ng Hagay at ng Sekaraya ay very optimistic. Yung dalawang aklat na yan, nadyan ang magagandang pangako ng Diyos. Ngunit hanggang sa mga panahong ito, itong Book of Malakay, hindi nila nakikita o hindi nila nararanasan ang mga bagay na yan. At dahil dyan, ay pinagdudahan nila ang pag-ibig ng Diyos. At dahil pinagdududahan na nila ang pag-ibig ng Diyos, ay diyan na sila nag-umpisang tamlayan sa kanilang paglilingkod sa Diyos. At yan po yung ating tutunghayan sa ating mensahe ngayong hapon. Samahan niyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ni Malakay, Kabanata 1. Ang ating pong tutunghayan ay mula talatang 6 hanggang 14. Malakay chapter 1 verses 1 to 14. Ito po sinasabi, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ang kanilang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang marapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga pari na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa aking dambana, at inyong sinasabi, paano ka namin nilapastangan? Sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak, kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya sa sayo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ngayon maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay. Magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinman sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, o mayroon sana sa inyong magsara ng mga pinto upang hindi kayo makapagpaningas ng apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at hindi ako tatanggap ng handog mula sa inyong kamay, sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan at nandalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong nilalapastangan iyon kapag inyong sinasabi ng hapag ng Panginoon ay nadungisan, at bunga nito ang pagkain niya ay hamak. Sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito, at inaamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay at ang may sakit, at ito ang dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay?
Sabi ng Panginoon, huling talata po, talatang 14, ngunit sampain ang mandaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at ipinangako ito. Gayon may naghahain ng hayop na may kapintasan sa Panginoon, sapagat ako'y dakilang hari. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo at ang aking pangalan ay kinatatakutan ng mga bansa. Kung mapapansin nyo, bago itong ating teksto, sa kauna-unahang talata ng aklat na ito ni Malakay, ang salitang ginamit dyan ay burden. Yan ang sinabi sa New King James Version. Sa ESV, ang ginamit ay oracle. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, ang Diyos ay umaasa ng isang bagay sa kanyang bayan. God has something to expect to His people. Ibig sabihin, kailangang tumugon agad-agad o sa lalong madaling panahon, ang mga taong ito, they need to respond immediately or as soon as possible. At para gawin nila yan, ipinaalala sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Malakay na sila ay kanyang bayang pinili, that they were His covenant people. Ipinakita niya yan sa pamamagitan ng pagsasabing inibig niya si Jacob, ngunit kinapuutan si Esau. Ngunit hindi yan kinilala ng bayang Israel. Ang sabi nila, paano mo kami inibig? How have you loved us? Ngunit bagaman ang mga taong ito ay hindi tiyak sa pag-ibig ng Diyos, umaasa pa rin ang Diyos ng kahit na very minimal na tugon mula sa kanila. Umaasa pa rin ang Diyos ng isang bagay mula sa kanila bilang kanyang bayan, bilang kanyang mga tao. That's the point of the word burden or oracle. Kaya yan po yung ito yung aking simpleng mensahe muli ngayong hapon. Ang Diyos bilang Diyos ay karapat dapat tumanggap ng nararapat na paglilingkod. Ang Diyos, pwede nating sabihin bilang ating Diyos, ay karapat dapat tumanggap ng nararapat na paglilingkod. Nabanggit ko na dahil hindi nakikita o hindi nangyayari yung mga bagay na inaasahan ng mga taong ito sa kanilang Diyos, ay tila ng hinawa. Tila na wala na sila ng gana sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Bagaman nga marahil naglilingkod pa rin sila sa Diyos, ngunit hindi ito yung uri o hindi ito yung klase ng paglilingkod na inaasahan sa kanila ng Diyos. At muli ito ay magandang paalala sa atin na suriin natin ang mga paglilingkod natin sa Diyos, mga paglilingkod na inuukol natin sa Diyos. Hindi ito marahil usapin ng laki o liit ng ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, ngunit ito ay usapin kung paano tayo naglilingkod sa Diyos, paano tayo nag-uukol ng paglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon po ay nais kung tingnan natin kung sa paanong paraan tayo inaasahan ng Diyos ng paglilingkod sa Kanya. At dito po ay 4 na bagay ang tutunghayan natin, ang titingnan natin, ngunit yan po ay hahatiin natin sa 2 mensahe. Ngayon at sa kalooban ng Panginoon, and is enabling sa susunod na linggo. Ngunit nais ko pong ibigay sa inyo ang 4 na bagay na ito na ating tutunghayan sa mensaheng ito. Una, sa pamamagitan ng pagiging tapat sa tungkulin sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa tungkulin sa Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang saloobin sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang saloobin sa Diyos. Pangatlo, sa pamamagitan ng paghahandog ng karapat-dapat sa Diyos. Sa pamamagitan ng paghahandog ng karapat-dapat sa Diyos. At pang-apat at panghuli, sa pamamagitan ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Iyan marahil yung 4 na bagay na pwede nating makita sa ating tekstong ito sa kalooban ng Panginoon, 2 mensahe, yung mga paglilingkod na inaasahan sa atin ng ating Panginoon. So, una, tunghayin natin yung unang 2, sa pamamagitan ng pagiging tapat sa tungkulin o sa mandato ng Diyos. Pasin niyo po yung unang paratang
o akusasyon ng Diyos sa mga paring ito. Ang sabi dito, naghahandog sila ng maruming pagkain sa dambana ng Panginoon. Naghahandog sila ng maruming pagkain sa dambana ng Panginoon, tapos sinasabi nila, ang hapag ng Panginoon ay hamak. The table of the Lord is contemptible. Pinaratangan sila ng Diyos ng paghamak sa kanyang dambana sa pamamagitan ng paghahandog na hindi naaayon sa kanilang mismong mga pamantayan, sa kanilang mismong mga regulasyon o yung tinatawag na priestly regulations. Nilabag nila mismo yung kanilang mga regulasyon. Ayon po kasi sa Leviticus 2, talatang 23 hanggang 27, bago ialay ang mga handog sa Panginoon, ay sinusuri muna ito ng mga pari. Ang dahilan niyan ay para makita kung iyon ba ay malinis o yung tinatawag na ritually clean. Bawat alay po kasi ay dapat ay walang kapintasan. Bawat hayop na dapat ialay sa dambana ng Panginoon ay dapat walang kapintasan. Napakadaming talata niyan, hindi natin babasahin yan, pero binanggit yan sa Exodus 12, talatang 5, Leviticus 1, talatang 3 at 10 at marami pa. At ipinagbabawal po ng batas ang paghahandog ng bulag, pilay o mga may sakit na mga hayop. Yun naman ang binanggit sa Leviticus talatang 20, kabanatang 22, talatang 18 at Deuteronomy chapter 15 verse 21. Yan ang mga hinihingi ng batas. Ngunit ito yung ginawa ng mga paring ito. Sila na dapat nangunguna at nakaaalam ng mga bagay na ito, mga regulasyon nila ito na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ngunit sila pa ang mga kauna-unahan lumabag sa mga bagay na ito. Ano po yung gusto kong makita natin dito? Ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakabase sa pamantayan ng tao, kundi sa pamantayan ng Diyos. Ganyan mo unawain ang paraan ng pagsamba sa Diyos. Hindi ito nakadepende sa ating mga sarili. Ito ay nakadepende sa Diyos. Hindi ito nakadepende sa ating mga sariling pagtingin o sa ating mga sariling pakiramdam. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakabase sa kung anong gusto ng tao. Kung ano yung gusto ng tao, ay yun ang iyong gagawin. Yun ang iyong susundin. Hindi po ganyan ang uri ng pagsamba na ninanais sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay may sariling pamantayan na dapat nating sundin o gawin. God has a standard that we must follow or obey. Ang ating pagsamba ay dapat nakabase kung ano yung nire-require ng ating Diyos. Yan ang malinaw sa Isaiah kabanatang 1, talatang 12, when you come to appear before me, who has required this from your hand? To trample my courts. Ay ano po ba ang problema dito? Ano po ba ang problema ng paghahandog ng mga hayop ng bayang Israel? Ay wala po. Sa katunayan, ang paraan ng kanilang pagsamba ay yung paghahandog ng mga hayop. So ano ang problema ng mga paghahandog ng bayang Israel? Ang problema nila, naghahandog sila ng mga hayop, ngunit nalilimutan nilang mga dukha, ang mga balo, ang mga mahihina, ang mga walang kakayanan, etc. So ang punto lang dito, bagaman walang mali sa kanilang paghahandog ng mga hayop, ang mali ay yung hindi talaga nila pagpapairal, yung hindi nila pagsunod doon sa talagang nais ng Diyos sa kanilang pagsamba sa Kanya. At ganyan din ang pwedeng mangyari sa atin. At ganyan nga ang mga nangyayari sa ilang mga iglesia or sa maraming iglesia ngayon sa paraan ng kanilang pagsamba sa Diyos. Kung ano yun sa tingin nila ay tama, yun ang kanilang ginagawa.
Kung ano yung sa tingin nila ay okay sa tao, nakakaaliw sa tao, masarap at maganda sa damdamin ng tao, yun ang kanilang ginagawa. Ay hindi po pwede ang ganyan sa pagsamba sa Diyos. Naalala ko po nung ako'y nasa San Pablo pa, meron pong nag-imbita sa akin na isang grupo ng mga mananampalataya o ng isang iglesia. Hindi naman po ako nakadalo dito. Ang seminar na ito ay patungkol sa Sunday program. Ang focus ng program na to o ng seminar na to ay para daw mas to be more exciting yung flow ng worship. Isang bagay na ginagawa nila ay pinagbabali-baliktad nila ang takbo ng program. Sa madaling salita, hindi sila nakastick doon sa program nila Sunday after Sunday. At ang very controversial dito ay meron silang iniaalok na libro na pinamagatang The Big Idea. Ngunit hindi po pwede ang ganyan sa pagsamba sa Diyos. Hindi po pwede ang ating mga sariling ideya ang umiral sa pagsamba sa Diyos. At iyon ay kahit paggaano kaganda o kalaki ang ideyang yun. Kaya hinahamon tayo dito na matuto tayong pasakop sa matalinong kaisipan ng Diyos sa paraan ng pagsamba sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit mapapansin nyo na wala tayong tinatawag nung praise and worship leader. Marahil meron tayong worship leader pero wala tayong tinatawag na praise and worship leader na nangunguna sa ating pagsamba. Yan ang dahilan kung bakit mapapansin nyo na wala tayong tumatayong mga babae sa ating kalagitnaan. Hindi yan dahil sa wala silang kakayanan, kundi dahil hindi yan ang nire-require ng Diyos sa ating pagsamba. Sa katunayan, kung pag-uusapan ay talente o kakayanan, marahil kung minsan mas talented pa o mas gifted pa ang ilang mga kababaihan kaysa mga kalalakihan. Yun nga yung naging problema ko sa dati kong denominasyon. Bakit hindi oordinahan ng isang pastora o isang babae nangunguna sa iglesia kung mas magaling pa, mas effective pa sa isang lalaking pastor? Ngunit sa kabila niyan ay hindi natin pinapayagan ang ganyan sa ating pagsamba. Alam niyo, hindi ko po hinahamak ang mga kapatid o mga iglesia na nasa ganyang kalalagayan. Hindi natin hinahamak at hindi natin dapat hamakin. Diyan po ako galing. At inirespeto ko ang mga kapatid at mga iglesia na nasa ganyang paraan ng pagsamba. At alam ko rin na malinis ang kanilang motibo sa kanilang ginagawang pagsamba. Kung tayo ay merong tamang motibo sa pagsamba, naniniwala ako na ganun din ang kanilang motibo ng kanilang pagsamba. Ngunit sa kabila niyan, hindi natin hinahayaan ng ganyang uri ng pagsamba sa Diyos. Huwag nating ipilit na mas matalino tayo sa Diyos para gawin ang mga bagay na gusto nating gawin sa pagsamba sa Kanya. At kung tayo magpipilit na pairalin ang ganyang uri ng pagsamba sa Diyos, iyan ay pagmamalaki sa Kanya. Iyan ay insulto sa Diyos. Sapagkat parang sinasabi natin na mas marunong pa tayo sa Diyos. Parang sinasabi natin na mas magaling pa tayo sa Diyos. At ganyan nga po ang nangyari sa Church of England noong panahon ng mga Puritans. Sila ay nagpairal ng mga sa kanilang panambahan, sa kanilang pagsamba ng mga sarili nilang pamantayan. Ngunit iyan ay nilabanan ng mga Puritans. Ang sabi ng mga Puritans, sino tayo para baguhin ang itinatag ng Diyos? Who are we to change what God has instituted?
Yan ay pumapatungkol sa tinatawag nating regulative principle of worship. At yan yung isa sa mga ipinamana sa atin ng mga Puritans. Alam nyo, kung meron tayong pinagkakautangan ng loob sa paraan ng pagsamba na meron tayo ngayon, ay isa dyan ng mga Puritans. Ganyan sila lubos na nagpahalaga. Kung anong pagsamba ang dapat pairalin sa iglesia. At yan din ang dapat nating ingatan at pahalagahan sa ating iglesia. Huwag tayong magtangka na baguhin ito. Kaya nga raw po, bagaman tayo ay nasa ganitong paraan ng pagsamba ngayon, lalo na sa umaga na tinatawag na virtual, ngunit wag nga raw po tayong masanay dito. Alam niyo, ako pinaniniwala na ito ay pagsamba pa rin sa Diyos at ito'y ino-honor pa rin ng Diyos. Ngunit hindi talaga ito pamalit sa pagsamba na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya po, kaiingat din tayo mga kapatid, sapagkat baka hindi natin mamalayan na masanay na tayo dito at mawala na yung ating sigla, mawala na yung ating gana sa paraan ng pagsamba na ibinigay ni Kristo sa kanyang iglesia. Pag-ingat tayo mga kapatid. So ito yung unang bagay na akusa, paratang ng Diyos sa mga paring ito. Yung hindi nila pagiging tapat sa tungkulin o doon sa mandato na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pangalawang bagay na inaasahan sa atin ng Diyos ng paglilingkod sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang saloobin o damdamin sa Diyos. Pansinin niyo yung pangalawang paratang o akusasyon ng Diyos sa mga paring ito. Sinasabi nila, nakakasawa na ito. Oh, what weariness! Alam natin na ang tungkulin ng mga pari ay para irepresenta ang Diyos, ang mga tao sa pagsamba sa Diyos. Yan ay sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop. Ang naging problema ng mga paring ito, napagal na sila, napagod na sila. Naging mabigat ng bagay sa kanila. Itong ginagawa nilang ito para daw itong naging pamatok na sa kanilang mga lieg, a yoke around their necks. Sa madaling salita, naborn na sila na gawin ang mga tungkulin na to. Ang dahilan nga niyan ay sa kanilang kasalukuyang kalalagayan. Hindi nila makita ang pag-ibig ng Diyos, ang hustisya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Mapapansin nyo na dahil sa boredom, nagresulta yan ng paghahandog ng mga hayop na hindi karapat-dapat sa Diyos, sa harap ng Diyos. Blind, lame, sick animals. And take note, iyan ay handog ng mga tao. Handog yan ng buong bayang Israel. May nagsasabi na yan daw ay kasalanan o pagkakamali ng tao, ng mga tao. Yes, I believe na yan ay kasalanan na pagkakamali ng mga tao dahil handog nila yan. Ngunit lalong higit, yan ay pagkakamali ng mga pari. Sapagat gaya ng nakita natin kanina, sila ang may kapangyarihan na tanggapin o tanggihan ang mga handog na ito. Mapapansin nyo kung gaano kabigat ang tungkulin ng isang tagapanguna, ng isang pastor. Practically speaking, ang pagkakamali niya ay pwedeng maging pagkakamali ng mga taong pinangungunahan niya. Ganito ang nangyari sa kanila. Pansinin nyo ang sinabi sa chapter 2 verses 7 to 8. Sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat mag-ingat ng kaalaman at dapat hanapin ng mga tao ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y lumihis sa daan. Naging dahilan kayo upang matisod ang marami sa pamamagitan ng inyong kautusan. Inyong pinasama ang tipan ni Levi. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung loloobin pa ng Panginoon sa ating pagpapatuloy na mensahe, mas titingnan natin ng mas detalye yan, yung bahagi niya ng chapter 2.
Ganyang kabigat o kasensitibo ang tungkulin ng isang tagapanguna. Kaya nga napakahalaga yung panalangin para sa mga tagapanguna. Sa isang pastor na ang kanilang paglilingkod ay maging isang kagalakan at hindi kabigatan. At yan ang itinuturo sa atin lahat dito, hindi lang sa pastor. Ito yung punto natin dito, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi isang kabigatan, kundi isang kagalakan o pribilehiyo. Bakit dapat maging kagalakan at pribilehiyo? Dahil tayo malaya nang nakalalapit ngayon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam natin na dati hindi naman nakalalapit ang tao sa Diyos ng tuwiran. Kaya nga may mga pari noon na naglilingkod para sa mga tao. Sila yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Ito isang kagalakan at pribilehiyo dahil ngayon ay nakapaglilingkod na tayo ng may laya sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. May mga tao na para bagang paglilingkod sa Diyos napakabigat sa kalooban. May mga tao na parang ang paglilingkod sa Diyos, ang pagtingin sa paglilingkod sa Diyos ay utang na loob ng Diyos pa sa kanila. Ang mas mabigat pa, may mga tao na naglilingkod sa Diyos ay parang utang na loob pa sa pastor. Hindi po pwede ang ganun. Nagkakamali po sila at yan ay isang pagmamalaki o pagmamataas sa harap ng Diyos. Wala pong utang na loob ang Diyos sa atin. Sa katunayan, tayo ang may utang na loob sa Diyos. Bakit? Yun ay dahil sa kaligtasang tinanggap natin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya huwag nating isipin na ang paglilingkod sa Diyos ay utang na loob pa ng Diyos sa atin. Medyo masakit mang sabihin pero nakakahiya ang ganyang kaisipan. Mga tinuturing na mga modern heroes ngayon ay itong ating mga frontliners, mga doktor, nurses at iba pa. Bakit sila mga heroes na tinuturing ngayon? Sa kabila daw ng panganib na dulot na kanilang mga trabaho at mga propesyon, ngunit itinuturing nilang kagalakan at pribilehiyo ang makapaglingkod sa kanilang mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon. Ay kung iyan ay itinuturing nilang malaking kagalakan at pribilehiyo, hindi ba higit na kagalakan at pribilehiyo ang paglilingkod sa Diyos? Kaya ito po yung hamon sa atin dito. Napakasimpleng hamon. Magkaroon tayo ng tamang saloobin o damdamin sa paglilingkod sa Diyos. May mga tao naglilingkod sa Diyos dahil iniisip nila may matatanggap sila sa Diyos. Meron silang inaasahang pabor mula sa Diyos. Mali po yun. May mga tao rin naglilingkod sa Diyos dahil gustong tumanggap ng papuri ng tao. Mali rin po yun. Dapat ang uri ng ating paglilingkod sa Diyos ay bunsod ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Yun ay dahil sa napakalaking pabor na tinanggap natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong pumunta sa church para lamang tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Tama rin naman po yun, subalit hindi yun ang pangunahin. Alam nyo, naniniwala ako na kung tayo nagpapasya na pumunta sa simbahan para sumamba, talagang tatanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos. Ngunit hindi yun yung pangunahin. Huwag tayong pumunta sa church para lamang marinig ang gusto nating marinig. Yung tila baga matutuwa tayo o mako-comfort tayo. Again, tama rin naman yun. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun. Totoo na may mga mensahe na talagang matutuwa ka, mako-comfort ka.
lalo na marahil sa mga panahon ng kabigatan, talagang may mga mensahe na nararapat sa ganon at may mga pagkakataon na ang mga mensahe ay napapanahon sa iyong nararanasan, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ganon. Ay paano ko yung mensahe ay medyo hindi mo nararanasan o medyo taliwas sa iyong karanasan? Paano ka tutugon sa mensahe? Huwag tayong pumunta sa church na parang napipilitan lamang. Na para bagang hinihila ang ating mga paa. Huwag po sana. Pumunta tayo sa church nang may pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Pumunta tayo sa church dahil ito yung nais at inihingi sa atin ng Panginoon at wala nang iba. At ito'y mahalagang paalala sa atin, especially sa bawat isa na kada linggo ay pumupunta sa iglesia para sumamba. It's a serious warning, brethren. Anong uri ng pagsamba o paglilingkod na inaalay mo sa Diyos? Puno ba ito ng kabigatan at ng mga pagrereklamo? O puno ba ito ng kagalakan at pagpapasalamat sa Diyos? Ay napakasimpleng test sa bawat isa. Puno ng kabigatan at pagrereklamo o puno ng pagpapasalamat o pagpupuri. Kagalakan sa Diyos. Ikaw ang makasasagot, kapatid. Para sa aming mga bisita, bakit kayo napunta ng church? Para ba tumanggap ng pabor ng Diyos? O dahil nais niyong maglingkod sa Diyos? Bakit kayo napunta ng church? Para ba marinig ang gusto niyong marinig? Nagkakamali kayo. Dapat pumunta kayo sa church dahil nais niyong marinig ang tinig ng Diyos. Dapat pumupunta kayo ng church dahil nais niyong malaman ang kalooban sa inyo ng Diyos. At gusto niyo bang malaman ang kalooban sa inyo ng Diyos? Iyon ay ang kumilala sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kalooban sa iyo ng Diyos. At yan ang apila ko sa iyo. Kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay. Kung hindi mo kilalanin si Kristo sa iyong buhay, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos. Sapagkat si Kristo ang isinugo ng Diyos, ibinigay ng Diyos para paglingkuran ng mga tao. Bagaman siya nga'y dumating para maglingkod at hindi para paglingkuran, ngunit bilang isang Diyos, bilang isang hari, bilang isang dakilang Diyos, sa kalooban ng Panginoon, yan ang ating part 2, bahagi ng ating part 2, ay dapat maglingkod ka sa Kanya. At yan ang pakanaisin mo. Alam nyo, si Ignatius, na bishop ng Antioch sa Syria, alam ng marami, alam ng lahat na siya ay naging martir dahil sa Panginoon. Pero alam niyo po ba na bago siya ipalapa sa mga leon doon sa Roma, nung daw po siya ay dumating sa Smyrna, siya ay pinuntahan sa Antioch, sa Syria, para dalhin sa Roma at doon siya palalapa sa mga leon. Pero nung siya ay dumating sa Smyrna, kasama yung kanyang mga keepers niya, ay sumulat po siya sa Church of Rome. Alam niyo ba ang kanyang sulat sa Church of Rome? Na wag daw po silang gagawa ng hakbang para matakasan niya o makaligtas siya doon sa kamatayan o sa martyrdom. Bakit ayaw niya ng ganon? Nagumawa pa ng anumang hakbang ang Church of Rome para hindi siya ipalapa sa leon. Ang sabi niya, sapagkat yun daw
ang kanyang pinakananais at pinakaaasam sa kanyang buhay, ang maging martir sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi na gayahin mo si Ignatius. Hindi ko sinasabi na gayahin natin si Ignatius na maging martir din dahil sa Panginoon. Ngunit ang aking simpleng tanong, especially sa iyo na aming bisita, aming kaibigan, sa inyong lahat na nakakapakinig ng mensaheng ito, marahil ikaw ay nasa inyong tahanan, ang aking tanong sa iyo, ano ang pinakananais mo sa iyong buhay? Ang aking simpleng nais at panalangin para sa iyo, maglingkod ka sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Tayo po'y manalangin. O dakila namin Diyos, aming Ama, nagpapasalamat kami sa iyong munting mga paalala sa amin sa hapon na to patungkol sa uri ng paglilingkod na marapat naming iukol sa iyo, O Diyos. Gaya ng aming nakita sa buhay ng mga paring ito na kung saan ay ng lamig, ng hina na sila, napagal na sila na gawin ng mga bagay na dapat nilang gawin. Unang-una, bilang mga pari na iyong itinalaga sa iyong bayan para maglingkod sa mga tao. Nakita namin ang mga pagsasawa nila, nakita namin ang mga panghihinawa nila sa mga paglilingkod na ito. Nawa, O Diyos, ay kami ay napaalalahanan sa hapon na ito at nakita rin namin na hindi na nagkaroon ng tamang damdamin ng mga paring ito sa kanilang paglilingkod sa iyo. Nakita namin na naging kabigatan na sa kanilang mga puso, naging kabigatan na para sa kanila ang mga bagay na ito na naging sanhi ng paghahandog nila ng mga handog na hindi karapat-dapat sa iyo. O Panginoon, nawa ay tulungan niyo kami, ang bawat isa sa amin. Alam namin na ito ay hindi lamang para sa isang tagapanguna. Alam namin na ito'y para sa bawat isa sa amin. Sa buong iglesia, ang mga bagay na ito. Kaya naway tulungan niyo kami. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil hindi kami karapat-dapat maglingkod sa iyo. Sino kami para maglingkod sa iyo? Ngunit binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapaglingkod, Panginoon, dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya nawa ay sa halip ng mga kabigatan at pagrereklamo ang aming maramdaman, ang maging saloobin namin, ay palitan niyo ito ng kagalakan at pasasalamat dahil sa napakadakilang biyaya o pabor na tinanggap namin sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat sa mga paalalang ito, O Diyos. Muli narito kami sa bahay-sambahan na to. Nawa nga ay asumpungan niyo ang aming mga puso na tunay na naghahangad na sumamba sa iyo. Naghahangad na parangalan ka sa aming mga buhay, sa amin bilang isang iglesia. Humingi rin kami ng tawad, Panginoon, na kung minsan hindi tama ang aming mga damdamin sa iyong harapan. Kung minsan na doon ang aming mga pagmamalaki, ang aming mga pagmamataas. Ngunit sino kami para magmalaki sa isang Diyos? Panginoon, salamat po sa mga munting paalalang ito. Pinupuri ka namin. Salamat sa pagkakataon na makalapit sa iyo, makasamba muli sa hapon na ito. At nawa ay sa pagbalik namin muli sa mundo sa araw ng bukas, ang kagalakan at pagpupuri, pagpapasalamat ay dala namin, Panginoon, maging sa aming mga pagtatrabaho, gaya ng aming narinig na mensahe kanina at maging sa Sunday School, na ang aming maging pagsunod at paglilingkod sa iyo ay bunga nga ng pagsunod sa
aming Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami sa bagay na ito. Salamat po. Ito po ang aming mga samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.